Citizens of the Oasis, I'm here talking to all of you now because our future's being threatened. And I don't want to lose that to this colossal douchebag Nolan Sorrento. Are you willing to zero out for the Oasis? Are you willing to fight? First to the egg! Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang dystopian, science fiction film na tinatawag na Ready Player One. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Esmer Gogma TV, Wenchel Pedoses, Jen Allen Gravilo, Prince Justin Verzosa, Clark Ian, Rosalie Bernal, Ezekiel Romero from Taguig, Ani Eka Pedraza family from Tuy Batangas, Dio Andre from Tanza Cavite, JM Tabs from Sorsogon, Jorens Rico from Pagbilao Quezon, Marjon Barbasa from Bacolod City, Natalie Nicole Flores Landido from Bukidnon, U Public Market from Marawi, Rizal from Bulacan, Shirley Tubog from Santa Rosa Laguna, Tommy Rose Soriano from Caloocan, at Ampe Jamil from Bacoor Cavite San Nicolas Isa. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Noong taon na 2045, sa isang lugar na tinatawag na The Stack sa Columbus, Ohio, nakatira si Wade kasama ang kanyang tiyahin na si Alice at ang boyfriend nito na si Rick. Nasa isang mahirap na komunidad sila, kung saan patong-patong lang ang mga lumang trailer at sasakyan na parang mga gustong bumagsak anumang oras. Habang palabas siya ng bahay, mapapansin na halos lahat ng tao sa paligid ay abala sa sarili nilang mundo gamit ang virtual simulation. Kagaya ng milyon-milyong iba pa, si Wade ay nakakatakas sa realidad sa pamamagitan ng The Oasis, isang virtual world kung saan lahat ng bagay ay posible. Gamit ang visor at haptic gloves, pumapasok siya sa Oasis habang nagtatago sa isang lumang van na puno ng basura. Sa virtual reality na ito, pwedeng pumasok ang mga tao bilang mga avatar para maglaro, maglibang, o maghanap ng mga bagay na hindi nila makuha sa totoong mundo. Isa itong mundo kung saan imahinasyon lang ang limitasyon. Maaaring baguhin ng bawat isa ang kanilang hitsura ayon sa gusto nila, pwedeng magmukhang paborito nilang cartoon character o kaya naman ang kanilang perpektong sarili. Magagawa nila kahit ano at mararating nila kahit saan. Ang Oasis ay hindi lang isang malaking online role-playing game kundi isang buong virtual society. Ang pera dito ay tinuturing na pinaka-stable sa buong mundo. Pero kapag namatay ang avatar mo, mawawala lahat ng gamit at yaman na naipon mo. Sa loob ng Oasis, kilala si Wade bilang Parzival. Kahit hindi pa sila nagkikita ng personal, madalas siyang makipaglaro at makipag-usap sa kanyang matalik na kaibigan na si H, isang malaki at maskuladong mekaniko, pati na rin sa mga kasama nilang sina Dato at Sho, na isang samurai at isang fighter. Ang Oasis ay nilikha ni na James Halliday at Ogden Morrow noong 2025. Sa kasamaang palad, namatay si Halliday noong 2040, pero bago siya pumanaw, nag-iwan siya ng isang paligsahan kung sino ang makakahanap ng tinatawag niyang Easter egg ay magiging bagong may-ari ng Oasis at ng kumpanya nito. Dahil bilyon-bilyong dolyar ang halaga ng kumpanya, maraming tao ang nagsisikap tuklasin ang mga pahiwatig na iniwan ni Halliday sa loob ng Oasis. Si Wade ay isa sa mga masugid na nag-e-enjoy sa pag-decode ng mga clone na iniwan ni Halliday bago ito mamatay. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay, naglabas ang kumpanya ni Halliday ng isang video kung saan gamit niya ang avatar na si Anorak the All-Knowing. Ipinaliwanag niya roon ang mga mekanismo ng paligsahan, may 3 hamon na kailangang makumplito. Sa bawat panalo, makakakuha ng isang susi at isang clue papunta sa susunod na hamon. Ang sino mang makakumpleto ng 3 susi at makahanap ng Easter egg muna ay magmamana ng personal na yaman ni Halliday na 500 bilyong dolyar, pati na rin ang buong kontrol ng Oasis. Mas gusto ni Wade na maghanap ng mag-isa, kahit maraming iba pang egg hunters o gunters ang nagsasama-sama para magtulungan. Isa na rito ang grupo ng mga Sixers, na pagmamayari ng Innovative Online Industries o IOI. Ang CEO ng kumpanya, si Nolan Sorrento, ay kumikita na sa mga produktong ginagamit sa loob ng Oasis, pero gusto pa rin niyang makuha ang Easter egg upang mas mapalawak pa ang impluwensya ng pera sa virtual na mundo.
Mayroon din silang grupo na tinatawag na Holiday Scholars, mga taong buong araw pinag-aaralan ang pop culture na kinahuhumalingan ni Halliday, sa pag-asang makahanap ng mga clue. 5 taon na ang lumipas mula nang magsimula ang paghahanap, pero wala pa ring nakakahanap ng unang susi. Ang tanging natuklasan pa lamang ay ang unang hamon, isang karerang kotse na ginaganap sa isang simulated na lungsod ng New York. Muling sumali sina Wade at H sa karera. Habang karamihan ay gumagamit ng mga mamahaling race car, sakay naman si Wade ng kakaibang DeLorean mula sa pelikulang Back to the Future. Habang naghihintay magsimula ang karera, napansin ni Wade ang isang babaeng racer na nakasakay sa motorsiklo. Agad siyang nabighani rito. Nang magsimula ang karera, isa-isang natatanggal ang mga manlalaro. Dahil mekaniko si H, ginamit niya ang kanyang kaalaman para palakasin ang truck niya at durugan ang ibang sasakyan. Pero nang dumating si Kong, sinira nito ang kalsada at hindi na niya natapos ang karera. Kahit natalo, masaya pa rin siyang pinanood si Wade na patuloy na lumalaban. Habang tumatakbo si Wade, sinasamantala niya ang pagkakataon para kunin ang mga coins mula sa mga natalo na, pero pagdating ni Kong, siya rin ay nadisgrasya. Samantala, ang babaeng biker na si Artemis ay patuloy na lumalaban at planong tumalon sa sirang daan. Napansin ni Wade na nagtatago pala si Kong sa ilalim ng nasirang kalsada bilang bitag, kaya agad niyang hinayla si Artemis. Bumagsak silang dalawa habang dinudurog ni Kong ang motorsiklo ni Artemis. Sa dulo ng karera, wala pa ring nakakatawid kay King Kong. Pagkatapos nito, hinikayat ni Wade si H na tulungan si Artemis na ayusin ang kanyang motorsiklo para sa susunod na karera. Habang inaayos ni H ang motor, nagkausap si Wade at Artemis tungkol kay Halliday at sa karera. Dito sinabi ni Artemis na handa siyang isugal ang lahat para mailigtas ang Oasis mula sa kamay ng IOI. Ayon sa kanya, ang tunay na gunter ay hindi lang pera ang habol. Sa totoong mundo, nakahiga si Wade sa kanyang kama, iniisip ang mga sinabi ni Artemis tungkol sa pagkamuhi ni Halliday sa mga patakaran. Ginamit niyang muli ang visor at pumasok sa Halliday Journals, isang lugar sa Oasis na nagsisilbing personal na dambana para kay Halliday. Sa tulong ng mekanikal na tagapag-ingat o curator, pinanood ni Wade ang isang alaala kung saan nag-uusap sina Halliday at Morrow tungkol sa kinabukasan ng kanilang nilikha. Habang pinapanood ito, alam na ni Wade kung ano ang mangyayari sa video dahil kabisado niya ang mga linyang sinasabi ni Halliday. Bago siya umalis, narinig niya si Halliday na nagsasabing ayaw niya ng mga patakaran at kung maaari lang, gusto niyang maibalik ang mga iyon. Kinabukasan, bumalik si Wade sa unang hamon. Habang lahat ng kotse ay umaabante, pinatakbo niya ang kanyang DeLorean paatras. Dito niya nadiskubre ang isang underground road na nakatago sa ilalim ng racetrack. Dinaanan niya ito, nalampasan ang lahat ng mga balakid, pati si Kong, hanggang sa makarating siya sa finish line sa Central Park. Doon, sinalubong siya ni Anorak na naggawad sa kanya ng copper key, 100,000 coins, at isang bagong clue. Pagkakuha niya ng gantimpala, lumabas ang pangalan ng kanyang avatar na Parzival sa unang pwesto ng scoreboard. Sa loob ng IOI, nag-aalala ang ilang miyembro ng board kay Sorrento matapos lumabas ang pangalan ni Parzival sa scoreboard. Pero kalmado lang si Sorrento, kumbinsido na wala itong dapat ikabahala. Sa kabila nito, pumasok pa rin siya sa Oasis at nakipagkita kay IROC, isang bounty hunter, upang makuha ang isang makapangyarihang bagay na tinatawag na Orb of Osevox. Kinuha rin niya si IROC para bantayan at patayin si Parzival sa loob ng Oasis. Samantala, ginastos ni Wade ang bagong kayamanan niya sa isang malaking pamimili. Bumili siya ng Zemeckis Cube, grenade, at ang X-1 suit, isang high-tech na kasuotan na maaari niyang suotin sa totoong mundo habang naglalaro sa Oasis. Sa suit na ito, nararamdaman ng manlalaro ang bawat galaw at sensasyon sa simulation. Ibinahagi ni Wade ang sekreto tungkol sa underground passage kay H, na agad namang sinabi kina Dato at Show. Nakita rin ni Artemis ang ginawa ni Wade noong paatras ang takbo ng karera, kaya napasama rin siya sa nangungunang 5. Habang tumatagal, ginugol ni Wade ang oras sa pag-iisip kung ano ang susunod na hamon, hanggang sa mapunta ang mga pahiwatig sa isang babaeng nagngangalang Kira. Upang patunayan ang kanyang teorya, bumalik siya sa Halliday Journals kasama ang maraming tagahanga. Can't just go wherever you want to. Hanggang sa dumating si Artemis at tinulungan siyang magtago gamit ang disguise. Pumunta silang dalawa sa loob ng journals at pinanood ang isang recording ng pag-uusap ni Halliday at Morrow.
Ikinwento ni Halliday kung paano niya niligawan si Kira, pero imbes na sumayaw sila, dinala niya ito sa sinehan. Sa huli, si Kira ay napangasawa ni Morrow. Napansin ni Wade na sa kabila ng kahalagahan ni Kira sa buhay ng dalawa, iyon lang ang tanging pagkakataon na nabanggit ang pangalan niya sa journals. Pinag-isipan ito ng curator at kalaunay sinang-ayunan ang pagsusuri ni Wade. Binigyan siya nito ng isang quarter at isang imbitasyon mula kay Artemis para pumunta sa Distracted Globe, isang kakaibang club na disenyo ni Halliday. Pero binalaan siya ni H na baka ginagamit lang siya ni Artemis, o baka lalaki pala ito sa totoong buhay. Sinabihan siya ni H na huwag masyadong madala at mag-focus sa kanilang layunin. Pero hindi siya nakinig. Nagbihis siya bilang Buckaroo Banzai, mula sa paborito niyang pelikula. Pagdating niya sa Distracted Globe, sinalubong siya ng mga tagahanga at nagpa-picture pa sa kanya. Ilang sandali pa, lumapit si Artemis mula sa likuran. Kinagabihan, sobrang saya ni Wade sa pagkikita nila ni Artemis. Habang lumalalim ang gabi, inakay siya ni Artemis papunta sa zero-gravity dance floor sa gitna ng club. Nagsayawan silang dalawa sa tugtuging disco mula dekada 70s. Dahil suot ni Wade ang X1 suit, naramdaman niya si Artemis sa simulation at dito niya inamin ang kanyang nararamdaman, sabay tanong kung maaari ba silang magkita sa totoong buhay. Tinanggihan siya ni Artemis, sinabing baka lang siyang mabaygo. Pero hindi nagpatinag si Wade, at sa huli, sinabi pa niya ang kanyang totoong pangalan. Hindi nila alam na pinakikinggan pala sila ni I-Rock. Nang marinig ni I-Rock ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, biglang sinalakay ng IOI ang club, tinatangkang patayin si Wade bago pa siya maunahan ng bounty hunter. Did you hear what I said? I said I'm in love with you. No, you're not. Sa kabutihang palad, nakatakas sila ni Artemis gamit ang Zemeckis Cube na kayang ibalik ang oras ng 60 segundo. Nang makaligtas na sila, ibinunyag ni Artemis na namatay ang kanyang ama sa IOI Loyalty Center habang binabayaran ang utang nito. Hindi siya maaaring ma-distract sa misyon niyang hanapin ang egg at pigilan ang iba pang kapahamakan. Kaya tinanggihan niya ang pag-amin ni Wade at umalis. Habang abala si I-Rock, inipon niya ang lahat ng impormasyon tungkol kay Wade at agad itong ipinasa kay Sorrento. Ipinatawag naman ni Sorrento si Finale Zandor, isa sa kanyang mga tauhan, at inutusan siyang patayin si Wade sa totoong buhay. Kinabukasan, kinausap ni Sorrento si Wade at inalok siya ng malaking gantimpala, kabilang ang $25 milyong, kapalit ng pagtulong niyang mahanap ang egg. Pero hindi nauto si Wade at tinanggihan niya ito. Bago siya umalis, sinabi ni Sorrento na alam niya kung saan nakatira si Wade sa totoong mundo at plano niyang wasakin iyon. Agad na tumakbo si Wade palabas ng kanyang taguan upang balon ang kanyang tiyahin at ang boyfriend nito, pero huli na. Sumabog ang tinitirhan nilang stock at gumuho sa lupa. Sinubukan niyang kontakan ang kanyang mga kaibigan, pero biglang lumitaw ang isang lalaking may tato sa mukha, sinaktan siya at dinukot. Pagmulat niya kinabukasan, nakatali pa rin siya. Hinarap siya ni Artemis, na sa totoong buhay pala ay si Samantha Cook. Doon niya napagtanto na si Artemis pala si Samantha sa Oasis. Nalaman niyang may base sina Samantha at ilang kasama malapit sa The Stacks at IOI. Dinala siya ni Samantha sa rooftop at ipinaliwanag ang tungkol sa kanilang operasyon. Bagamat may malaking birthmark sa mukha ni Samantha na ikinahihiya niya, tiniyak ni Wade na hindi siya nabigo sa kung sino siya sa totoong buhay. Bago sila maghalikan, biglang naisip ni Samantha na baka nalutas na niya ang unang clue. Napagtanto niyang ang The Leap Not Taken ay tumutukoy sa hindi paglapit ni Halliday kay Kira noon. Nagtipon ang grupo sa Oasis at bumalik sa Halliday Journals para subukan ang teorya ni Artemis. Nagtanong sila kung anong pelikula ang pinanood ni Halliday nang isama niya si Kira sa date nila. Sa mga pelikulang napanood ni Halliday sa panahong iyon, ang susunod na clue ay nagturo sa kanila sa pelikulang The Shining. Dinala sila ng curator papunta sa Overlook Hotel. Plano nilang hanapin ang susi sa loob mismo ng hotel. Habang naglalakad sa loob, si H, na hindi pa kailanman napanood ang pelikulang The Shining, ay walang ideya sa mga nakakatakot na mangyayari.
Nahihiwalay siya sa grupo at nakasalubong ang kambal na bata at ang hubad na babae mula sa pelikula. Kahit wala siyang alam, nagawa niyang malampasan ang mga nakakatakot na karanasan sa loob. Habang naririnig nila ang musika mula sa isa sa mga kwarto, nagsimula silang magduda kung tama ba ang kanilang unang hinala tungkol sa susi na nasa loob ng pelikulang iyon. Nadiskubre ni Artemis na ang pinakamalaking takot ni Halliday ay hindi ang pelikula o anumang libro, kundi ang halikan ng isang babae. Iyon pala ang tinutukoy na lip not taken. Pumasok sila sa isang malawak na ballroom kung saan nakita nila si Kira, na sumasayaw kasama ang mga zombie sa ibabaw ng isang malalim na hukay. Tumalon si Artemis sa hukay bilang isang pagsubok, dahilan para mahigop palabas ng pelikula ang buong grupo. Okay, Mr. Dead Guy. Cool if I lead? Sa loob, nakalampas si Artemis sa mga zombie at inanyayahan si Kira na sumayaw. Biglang lumitaw si Anorak at binigyan siya ng Jade Key, ang susunod na clue. Ilang sandali lang, natanggap din ng buong grupo ang kani-kanilang Jade Key, ngunit dumating ang mga Sixers at agad silang sinalakay ng mga kababalaghan mula sa The Shining. Samantala, nalaman ni Sorrento na buhay pa rin si Wade. Agad niyang inutusan si Xandor na hanapin ang lalaking may tato sa mukha na kumuha kay Wade mula sa stacks. Na-trace ni Xandor ang isa sa mga kasamahan ni Samantha at sinundan ito papunta sa kanilang tagong lugar. Sumalakay ang mga tauhan ng IOI sa kanilang lihim na operasyon. This leads right to the alley. First. I'm right behind you. Go now. Sinubukan ni Wade na hikayatin si Samantha na tumakas kasama niya, pero nagsakripisyo si Samantha para makaligtas siya. Nahuli siya ni Xandor at sinabing may malaking utang pa siya sa IOI, kaya dinala siya sa loyalty center. Habang tumatakas si Wade, nakasalubong niya ang isang babae na nagpakilalang si Helen, na siya palang si H sa loob ng Oasis. H? Helen, my dad called me H. Let's go! That thing's IDing my van. Come on, they've spotted us. Just, come on, get in! Alright, let's go, hurry up, go, 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 go! Nagkubli sila sa isang van, kung saan nakilala ni Wade sina Toshiro at ang 11 taong gulang na si Shoto, na sila pala si Dato at Sho. Samantala, sa loob ng IOI, natuklasan na nila ang pangatlong hamon. Ang clue ay nagtuturo sa Castle Anorak sa Planet Doom, ang pinakamapanganib na lugar sa buong Oasis. Ang huling hamon ay isang Atari 2600 console na puno ng mga laro, pero isa lang sa mga iyon ang makakapagbukas ng huling susi. Ginamit ni Sorrento ang Orb of Osevox para hindi makapasok ang sino man sa kastilyo. Kasabay nito, inutusan niya ang mga manggagawa sa Loyalty Center, kabilang si Samantha, na magtanim ng mga bomba sa labas ng pinto ng kastilyo. Sa kabilang banda, inalala ni Wade ang itsura ng opisina ni Sorrento at sinabi ito kay H upang iligtas si Samantha. Ginawa nila ang isang digital na kopya ng lokasyon at hinarang ang online feed ni Sorrento bago ito makabalik sa totoong mundo. Wala nang ibang pagpipilian ang negosyante kaya pumayag siya at ibinigay kay Wade ang access code para makausap niya ang babae. Pagkatapos noon, iniwan ng binata si Datezo para bantayan si Nolan at lumabas siya ng silid para makipag-usap sa kanya. Pagkarinig pa lang ni Samantha sa boses ni Wade, sinabi niya agad na may force field sa paligid ng fort at kailangan nilang pag-isipan kung paano iyon mapapatigil. Nag-aalala si Wade para kay Samantha kaya sinabi niyang ang pinakamahalaga ay mailigtas siya. Ginamit niya ang diagram ng mga cabin para igiya ang kamay ni Samantha papunta sa isang lever na kapag na-activate ay magbubukas ng pinto para makatakas siya. Bago tumakas, tinanong ni Samantha kung saan ang opisina ni Nolan at hiningi niya ang password ng station. Sinabi niyang dapat makakalap si Wade ng isang hukbo sa planetang Doom. Sa station, nagsimulang magmasid si Nolan at nakita niya ang letter H at D sa refleksyon, kaya na-realize niyang nasa ilusyon pa rin siya sa loob ng Oasis. Pagkumpirmang nasa VR pa rin siya, tinanggal niya ang salamin at sinabi kay Xandor ang nangyari, at inutusan siyang pumunta sa Loyalty Center para hanapin si Samantha. Hindi namamalayan ni Nolan, nadaanan niya si Samantha habang papunta siya sa station. Doon nakita ng babae ang mga instruction kung paano i-deactivate ang orb, habang si Wade naman ay nagsimulang mag-livestream sa lahat ng players, ibinubunyag ang lahat ng plano ni Nolan. Nang makita ni Nolan ang livestream, nagdesisyon siyang bumalik agad sa station at muntik na niyang mahuli si Samantha,
kaya napilitan itong tumakbo papunta sa ibang silid. Samantala, sa planetang Doom, ipinagpapatuloy ni Parzival ang kanyang panawagan at hinihikayat ang lahat ng players na protektahan ang alaala ni Halliday. Nakapagtipon sila ng isang malaking hukbo ng mga rebelde na agad umatake sa barrier ng IOI. Pumunta si Samantha sa war room at nakita niyang walang tao sa station, kaya nagawa niyang makapagnakaw pasok sa loob ng fort. Dahil mahigpit na binabantayan ang orb, dahan-daang umusad si Artemis. Nang makalapit siya ng sapat, gumamit siya ng drone para ihatid ang kanyang boses at bigkasan ang incantation na magde-deactivate sa orb. First to the key! Nang mawala ang barrier, tuluyang sumiklab ang digmaan. Mabilis na sumulong ang mga sundalo ng IOI laban sa mga rebelde. Gamit ang kanyang DeLorean, tumawid si Wade sa gitna ng labanan at nailigtas si Artemis mula sa isang higanteng robot. Kahit pinakiusapan ni Wade si Samantha na umalis na sa IOI, patuloy pa rin siyang lumaban sa tabi nito at nagtamba ng maraming kalaban. Biglang inihagis ni Helen ang Chucky papunta kay Parzival, at wala nang patumpik-tampok na itinapon niya ang manika sa gitna ng mga sundalo. Isang pagsabog ang kumitil sa napakarami sa kanila sa isang bagsak. Nang makitang dehado ang kanyang mga tropa, kumilos na si Nolan at ipinatawag niya ang Mechagodzilla, na agad nagbigay ng malaking kalamangan sa kanya. Mechagodzilla! Para harapin ito, kinontrol ni H ang Iron Giant at sumugod laban sa cybernetic na hari ng mga halimaw, ngunit mabilis siyang natalo. Gamit ang isang artifact na kayang magbago ng anyo sa loob ng 2 minuto, nag-transform si Dato bilang Gundam, isang napakalakas na super mech na kayang pabagsakin si Mechagodzilla. Habang tumatakbo sa gitna ng labanan, napansin ni Parzival na nasusunog ang Iron Giant at sinubukan niya sanang iligtas si H, pero sinabi ni Artemis na siya na ang bahala at inutusan siyang magtungo agad sa fort. Only got 30 seconds before changing back! Matapos ang ilang sandali ng pakikipaglaban kay Mechagodzilla, naubos ang oras ng artifact at bumalik si Dato sa kanyang orihinal na anyo. Dahil dito, mabilis siyang tinamaan ng atomic blast mula sa hari ng mga kaiju at agad na na-eliminate. Ngayon na wala nang makahaharang sa kanya, inactivate ng negosyante ang mga missiles ni Mechagodzilla. Ngunit tumalon ang Iron Giant sa ulo nito, kaya pumutok ang mga missile sa maling direksyon. Habang hawak ng higanti ang braso ng halimaw, paulit-ulit na tinamaan ni Artemis ang brass lizard sa mata, na nagbukas ng daan papunta sa cabin kung saan naroon si Nolan. Hindi na nagdalawang isip si Samantha at inihagis niya ang isang granada na sumabog sa loob ng Mechagodzilla, dahilan para masira ito mula sa loob at mawasak ang avatar ni Nolan. Sa labas ng Oasis, napagtanto ng negosyante na nasa loob pa rin ng gusali si Samantha. Agad siyang nagtungo sa war room at hinuhubaran ng mga mask ang bawat empleyado ng H para hanapin siya. Sa laro, sinira ni IR-0K ang tulay papunta sa fort, kaya ginamit ni H ang Iron Giant bilang tulay para makatawid ang kanyang mga kaibigan. Napansin ito ni IR-0K kaya binaril niya ang higanti, at nagsimula itong bumagsak. Habang nagre-reload si IR-0K, sinamantala ni Sho ang pagkakataon at naghagis ng shuriken na tumama sa braso ni IR-0K, dahilan para umatras ito. Pero kahit na natulungan niya ang mga kaibigan niya, hindi na nailigtas pa ang Iron Giant, at nalubog ito sa lava, kasama si H na sumama sa kanyang pagbagsak. Sa pasukan ng fort, muli na namang hiniling ni Parzival kay Artemis na mag-log off, pero dahil hindi pa rin siya sumusunod, napagdesisyonan niyang alisin ito mismo. Pumutok siya ng isang bala na nagpa-disappear sa avatar ng babae. Dahil dito, agad na inilabas ng isang empleyado si Samantha mula sa simulator bago pa man siya makita ni Nolan, kaya ligtas siyang nakalabas ng gusali. Pagbalik sa laro, napalibutan si Parzival ng mga sundalo kaya ginamit niya ang Holy Hand Grenade. Isang malakas na pagsabog ang nagpatambal sa lahat ng avatar at mga portal sa paligid. Sa ganitong paraan, nakarating sina Sho at Parzival sa Atari at napanood nila ang IOI employee na naglalaro. Pero kahit na na-reset niya ang adventure, biglang bumigay ang sahig at na-eliminate siya. Nang makita ito, naalala ni Parzival na ang adventure ang unang laro na nagkaroon ng Easter egg. Kaya napagtanto niya na hindi nila kailangang manalo, kundi hanapin ang sikreto.
Sa sandaling iyon, lumitaw si Nolan kasama si IR0K at sinabi niyang ito na ang huling pagkakataon para ayusin ang lahat ng mapayapa. Nag-alok siya ng 50 million, pero malinaw na tumanggi si Wade. Kinuha ni Nolan ang Cataclysm, ang pinakamalakas na bomba sa laro na kayang sirain ang lahat ng avatar sa buong planeta. Sinabi niyang hindi na siya muling papasok sa Oasis at ito na ang kanyang huling tsansa para mailigtas ni Parzival ang kanyang mga kaalyado. Dahil hindi pa rin sumusuko si Parzival, sinimulan ni Nolan i-unlock ang Cataclysm. Pero bago niya ito ma-activate, sinipa ni Wade ang bomba palayo at hinarap ang baliw na parang Superman. Kahit hirap sa simula si Parzival, mas malawak ang karanasan at napakaraming skills ang meron siya, kasama na ang Hadouken na ginamit niya para mapatulog si Nolan. Sa malas lang, bumagsak si Nolan katabi mismo ng Cataclysm at agad niyang tinapos ang pag-activate. Isang napakalakas na pagsabog ang Sum Iris sa lahat ng avatar at nag-reset sa buong score. Sa kabila ng pagsabog, buhay pa rin si Parzival sa laro, siya na lang ang natira sa Planet Doom. Litong-lito siya hanggang sa maramdaman niya ang isang bagay sa kanyang bulsa. Nang ipasok niya ang kamay para tingnan, natuklasan niyang ang coin na ibinigay ng creator ay isa palang extra life. Sa totoong buhay, minamaneho ni Helen ang sasakyan habang dumaraan sa mga kalsada ng Columbus at nakita niya si Samantha na pag-alagala. Agad niya itong sinagip. Dahil dito, natunton ng mga drone ang van at tinawagan ni Xandor si Nolan, na agad sumakay sa isang sasakyan para personal na habulin sila. Sa loob naman ng Oasis, nilalaro ni Parzival ang adventure habang hinahanap ang Invisible Dot. Nang makita niya ito, dinala niya ang punto pabalik sa main screen at natuklasan niya ang kauna-unahang Easter egg na ginawa sa isang video game, kaya lumabas ang pangalan ng creator ng adventure sa screen. Saktong noon, nagsimulang gumuho ang lupa at lumitaw si Anorak mula sa mga snow crystal. Inabot niya ang kanyang kamay para ibigay ang susi. Nang susubukan na sana itong kunin ni Wade, may mga IOI cars na dumating at sinimulang banggain ang van, dahilan para mahulog si Parzival sa laro. Kahit ganoon, nagawa pa rin ng binata na makuha ang susi at nakapagbigay siya ng mensahe sa lahat ng players sa Oasis. Ibinunyag ang kanyang tunay na pangalan at sinabing kailangan niya ang tulong ng mga taga-Stax. Matapos ipasa ang mensahe, inutusan ni Wade si Helen na magmaneho papunta sa Stax at ginamit niya ang 3 susi para buksan ang huling pinto. Sa susunod na yugto, napunta si Parzival sa isang silid na pan ng kayamanan at inabot ni Anorak sa kanya ang isang gintong panulat. Ipinapapirma siya sa mga papeles para maging tunay na may-ari ng Oasis. Sa totoong buhay, tumalon si Xandor papasok sa van at nakipaglaban kay Dato. Kahit magaling siya, hindi niya nagawang talunin ang babae at nawalan siya ng malay, kaya si Samantha ang nagpatuloy sa pakikipaglaban. Nakita ni Wade ang nangyayari kaya nagpasya siyang tumulong at sinipa si Xandor palabas ng gumagalaw na van. Nang makatiyak na ligtas na ang lahat, bumalik si Wade sa laro at sinabi niyang hindi tama ito, dahil ang kontrata ang kumakatawan sa sandaling pinilit ni Halliday si Morrow na talikuran ang laro. Sinabi ni Parzival na ayaw niyang ulitin ang parehong pagkakamali. Bigla namang nagiba ang buong eksena at inilipat sila sa silid kung saan lumaki si Halliday. Sa labas ng laro, papalapit na si Helen sa Stax nang maabutan sila ni Nolan at binangga ang likuran ng van. Pagkatapos ng impact, bumaba ang negosyante at nagsimulang maglakad papunta sa van. Lumabas ang mga residente ng Stax at sinabi nilang alam nilang siya ang may kasalanan sa pagsabog. Pero tinutukan sila ni Nolan ng baril kaya napaatras ang lahat at nagpatuloy siyang lumapit sa van. Sa laro naman, sinabi ni Halliday na ginawa niya ang Oasis para makatakas sa realidad, pero sa kabila ng lahat ng kapintasan nito, natuklasan niyang ang totoong mundo lang ang lugar kung saan maaaring maging tunay na masaya ang mga tao. Pagkatapos ng mga salitang iyon, ibinigay ni Halliday kay Wade ang egg, kasabay ng pagdating ni Nolan sa van. Ngunit bago pa siya makaputok, dumating ang mga pulis at inaresto siya kaya nailigtas si Wade. Pagkatapos ibigay ang egg, nagpasalamat si HK Parzival at nag-log off, naiwan si Wade para bumalik sa totoong mundo. Dumating si Morrow kasama ang mga abogado ng kumpanya at pinapirma siya sa mga papeles. Tumanggi si Wade na kunin ang Oasis mag-isa at hinati niya ito sa 5 nila ng patas. Matapos lumagda, lumapit si Wade kay Morrow na nagsabing napanood niya ang lahat ng malapitan. Habang sinusubukan ni Wade intindihin ito, iniabot sa kanya ni Morrow ang isang extra life coin, ibinunyag niyang siya pala ang creator at kasama siya ni Wade sa buong panahon. Ngayong nasa kamay na nila ang kontrol sa Oasis, muling kinuha ng 5 si Morrow bilang bahagi ng kumpanya at ipinagbawal nila ang anumang IOI member na makapasok
pumasok sa server, dahilan para tuluyang bumagsak ang kumpanya. Bukod pa rito, isinasara ni Wade ang laro ng 2 beses sa isang linggo upang hikayatin ang lahat na mamuhay sa totoong mundo, tulad ng kagustuhan ni Halliday. Ano sa tingin nyo sa pelikulang ito? Ay comment ninyo sa ibaba. At kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.